Ang ating pong topic sa umagang ito is make your life count for God. Gaano po ba kahalaga ang buhay ng tao? Alam niyo po, sabi po dito sa next slide, the whole is almost always worth more than its component pieces. Sino po dito yung may mga asawa? Taas po yung kamay. Parang hindi proud Gaano po kahalaga yung mga asawa nyo? Gaano po kahalaga yan? Baka sabihin po natin, priceless. Tama? Gaano po kahalaga? Siyempre, mahalaga po, no? Yung mga kasama po natin sa buhay, yung mga kapatid po natin, kaibigan natin, tinuturing po natin sila as priceless. Walang halaga. Diba? Ay, walang halaga. Hindi matutumbasan yung halaga. Ayan. Sabi dito, sabi ni Dr. Charles H. Mayo, ito po yung nasa kaliwa nyo po. Yan po. Sabi niya, alam nyo po ng estimated value or halaga ng isang tao during 1924 ay 84 cents. Ito po ay $1. Ganun po kaliit yung halaga ng tao during their time. 1924. Sabi naman ni Thomas Edison, ito po si Thomas Edison, yung nasa gitna. Saan po kilala si Thomas Edison? Light. Okay po, yung pag-discover niya nung electricity and then yung bulb. Okay po. Sabi niya, ito po, and I quote, from his neck down a man is worth a couple of dollars a day. Sabi niya, mula sa leeg, pababa, ang halaga daw ng tao is like a minimum wage. Pero daw, sabi niya dito, from his neck up he is worth anything that his brain can produce. Sabi daw, tumataas daw yung value ng isang tao from his neck up to his brain. Kung ano yung kayang i-produce ng utak niya, yun yung halaga niya. Sabi ni Thomas Edison. And then, sabi naman po ng Wired Magazine, yung mga chemical components daw ng body natin like potassium, phosphorus, nagkakahalaga lang po yan ng $17.18 or humigit kumulang 800 pesos. Pag namatay ka, kinuha yun lang yung halaga mo. Pero kapag pinagsama-sama mo daw yung mga bone marrow, kidney, lungs, heart, yung skin, yung buong pagkatao, sa tingin nyo po, magkano yung halaga ng isang tao? Scientifically speaking. 1 million? Sabi po ng science, sabi po ng Wired Magazine, nagkaroon po sila ng pag-aaral dito, $45 million. Ganun daw po yung halaga ng tao, kung lalagyan daw po ng value. Pero sa atin, ang tingin po natin sa tao, it is priceless. Ang tingin po ng Diyos sa tao is priceless. Amen po? And makikita po natin ngayon, kaya nga po kapag meron pong namamatay, we are celebrating their life. Tama po? Kunyari, ang isang tao namatay ng 82 years old, sineselebrate po natin yung life niya. Pero hindi po natin sineselebrate yung bawat araw ng buhay niya. Ang sineselebrate po natin, yung kabuuan ng kanyang life, yung naging impact ng buhay niya. Kaya po sinabi diyan, the whole is almost always worth more than its component pieces. Ang tinitignan po natin yung naging impact, influence ng tao ngayon. Tama po? Lagi nating sinasabi kapag may namatayan or pag mayroong namatay, pinapahalaga natin yung buhay niya, yung naging impact niya sa atin. And sabi nga po dito, if we want to make our lives count for God, ano pong ginagawa po natin ngayon? Are we wasting our time? Or are we doing it for the Lord? Dalawa lang po yan. Alam niyo po, sa chapter 7, medyo mahirap po itong chapter na ito dahil puro pangalan. Kung titignan niyo po yung mga Bible niyo sa chapter 7, puro pangalan po siya. Sabi dito, chapter 7 serves as a pivot in the book of Nehemiah. From chapter 1 to 6 po kasi, yan, pinag-uusapan po natin yung restoration ng wall ng Jerusalem. Pero pagdating sa chapter 8 to 13, ito naman yung restoration ng people sa Judah or sa Jerusalem.
makikita nyo po na yung chapter 7, yan yung magsisilbing bridge. Kasi, pagkatapos po nilang i-rebuild yung wall, what's next? Di ba nasabi po natin, nagtagumpay sila. Ilang days po ulit? 52 days. Pero ano po yung kasunod? Hindi nyo po ba yun naitanong? Ano yung kasunod? Pagkatapos nilang i-rebuild yung wall? Restoration of the people. Once yung wall ay na-rebuild, restoration of people yung kasunod. And here, sa FCC Manila, once ma-rebuild po natin yung wall po natin, restoration of the people ang kasunod. Amen po? Restoration of families, restoration of spiritual lives, and restoration of FCC Manila. Ako po excited. Kayo po excited po ba kayo doon? Na we are restored. Kaya nga po, kanina, ang sarap pong pumasok sa sa church. Ang lamig. Tama po? Ang lamig eh. Nung nakaraan po, mainit eh. Kaya nga po nagpagupit ako eh. Pero ngayon po, ang lamig eh. Praise God at naayos po yung ating aircon. Pero wag po kayo matutulog ha. Habang nagsasalita po ako dito. Nakakatukso po yan. Sabi po dito, ang purpose ni Nehemiah went about repopulating the city so that it would become a vital center for national and spiritual life. Alam niyo po, during that time, kahit na natayo na nila yung wall, ang nangyari, walang tao sa loob. Konti lang, sira-sira, giba-giba pa rin. So, makikita po natin that Nehemiah is not all about building a wall. It is more about restoring the people. Sabihin nyo nga po, restoring the people. At ayan po yung gagawin ng Panginoon sa ating pong mga buhay. Because it is not only about the wall, but about what goes on inside the wall. Maaaring makita po natin yung isang tao, okay. Tama po? Nakangiti. Maaaring kung titignan natin, kung ilalagay po tayo sa lugar nila Nehemiah sa Jerusalem, maaaring sabihin natin, wow, 52 days, naayos yung wall. Makita po natin sa labas, ang ganda ng wall. Pero pagpasok po natin sa loob, sira-sira po yung mga bahay. Sira-sira po yung mga gusali. There's rubble all around the city. Maaring makita po natin yung katabi po natin, wow, okay. Naglilingkod. Kanina sinabi, masayang maglingkod sa Panginoon. Pero mahirap din maglingkod sa Panginoon. Tama po. Marami kang isa-sacrifice para kay Lord. Kaya yung hindi po natin nakikita, yung nasa loob, yung nasa puso ng ating mga kapatid. Ang nakikita lang po natin yung panlabas eh. Kaya kailangan po natin ng godly discernment. And ngayon, si Nehemiah, ang gusto niyang ayusin, yung loob. Kasi ayos na yung labas eh. Kailangan maayos yung loob. So dito po, God is not only concerned with us building something, but also protecting and preserving what He has given us. May mga bagay pong ibinigay sa atin ng Panginoon. Tama po? Binigyan ka ng talento sa ministry or gift, spiritual gift sa ministry, binigyan ka ng pagkakataong maglingkod sa Panginoon, pero ano pong ginagawa po natin dito? Are we protecting and preserving what He has given us? Or sinasawalang bahala po natin? Alam mo na may talent ka sa pagkanta. Alam mo na may talent ka sa pagbati sa mga tao, sa pagngiti. Pero hindi po natin ginagamit sa Panginoon. Dapat po ay gamitin po natin yan. Alam niyo po ang problema po nila, in verse 4, sabi po dito, bagamat malaki ang lungsod ng Jerusalem, kakaunti pa lamang ang mga tao dito at hindi pa nagagawang lahat ng mga bahay. So may problema si Nehemiah. Tapos na namin yung wall. 52 days, it is a miracle from God. Pero ang problema po nila, walang bahay sa loob, kakaunti lamang, sira-sira pa. So, kung sa labas, makikita nila, okay. Pero pag sa loob, hindi maganda. So, kailangan niyang i-repopulate at i-establish ulit yung Jerusalem. So, ang plano niya, ito po yung plano niya. Plan of the new settlement. Sabi po dito, pinangunahan ako ng Diyos upang tipunin ng mga tao. Tingnan niyo po At ang kanilang mga pinuno at mga hukom para suriin ang listahan ng kanilang mga angkan. And in the next slide, makikita niyo po, a leader didn't just note problems, he plotted solutions.
Nakita ni Nehemiah yung problema, pero hindi siya tumigil sa problema. Nag-isip siya ng solusyon. At hindi lang basta siya nag-isip, si Lord yung nanguna sa kanya. Nakita niyo yung una, tignan niyo po ulit yung slide. Pinangunahan ako ng, sino pong nanguna sa kanya? Diyos ang nanguna sa kanya. Hindi niya po diskarte yun, ha? Diskarte po ni Lord. Upang tipunin ng mga tao at ng kanilang mga pinuno. Nakita niyo po yung mga naka-underline na word? Para suriin ang listahan. Tapos natagpuan niya po yung listahan. Next slide po natin. Una pong ginawa ng Lord at kay Nehemiah, binigyan siya ng desire. Binigyan siya ng wisdom. Pinangunahan ako ng Diyos para suriin ang listahan. Bakit po? Kailangan po kasi during that time na maging pure yung bloodline po nila. Why? Marami pong nakapasok na ibang mga nation sa Jerusalem dahil nga sila ay naging captive, naging bihag po ng Babylon. So, kailangan matrace back niya yung bloodline po nila. Bakit? Because they were the chosen nation of God. So, kailangan niyang gawin yon. At hindi niya magagawang i-rebuild ang wall of Jerusalem or yung people of Jerusalem kung ang mangunguna sa kanya ay yung emotions niya. Ay, eto si ganito, ilalagay ko bilang leader. Kasi ka-close ko siya eh. Eto si lalagay ko kasi best friend ko to eh. Matagal ko na tong kilala eh. Di ba may mga ganun po? Kahit hindi sa church eh. Kahit sa politika po, nangyayari po yun, di ba? Yung mga kadikit mo. Tama? Yun yung yung nilalagay natin sa mga government. So dito, ayaw niyang mangyari yon. Ayaw niyang mangyari na yung kadikit niya lang o yung kaibigan niya lang yung mailagay doon sa mga leadership sa nation of Israel. So dito, makikita po natin na hindi siya nakabase sa emotions niya. And when we plan solutions, wag po tayong laging bumase sa ating pong mga emotions. Tama po? Mandaraya po ang ating emotions. Amen? Kaya nga sabi po nila, wag kang magde-decide kapag ka sobrang saya mo. Diba? Baka magkamali ka. O kaya pagka sobrang malungkot ka, sobrang nahihirapan ka, wag ka rin mag-decide. Kasi most of the time, sinasabi po nila na magiging mali yung decision mo. Sabi po dito, point to ponder. Nehemiah could not, out of love or tolerance, change God's word and then expect God's blessing. Hindi siya pwedeng magluklok or maglagay ng mga tao sa loob ng templo, nakakilala niya lang, nakaibigan niya lang. Kailangan niya tignan yung background, kailangan niya tignan yung angkan, yung kung sino yung ancestor nito, kung sino yung kung saan galing siyang tribe. Kailangan niya pong tignan lahat yon. Kasi ang gusto ni Lord, sumusunod siya doon sa law of Moses, kung paano magkaroon ng, kung paano merong mga Levites, mga priests. Kailangan niya pong gawin ng lahat ng yon. Pag binali niya yung salita ng Diyos, sa tingin niyo po may blessing, wala po. And ano pong tinuturo sa atin nun? Mga kapatid, na kapag tayo po, wag po tayo mag-expect na i-bless tayo ng Panginoon kung hindi naman po tayo sumusunod sa kanyang mga salita. Amen? Expect ng blessing ni Lord. Nagpe-pray po tayo, nung binigay na yung blessing, nawala na po sa loob ng church. Yun po nakakalungkot. Nung binigyan ng trabaho, ang prayer niya kay Lord, Lord, bigyan mo ako ng work, maglilingkod ako sa iyo. Nung nagka-work na, di na po mahanap sa loob ng church. Which is a sad reality. Hindi lamang po sa church natin, kundi sa lahat ng church. Kaya kailangan po, when we commit to God, we commit 100%. We commit fully to Him. And the question right now, mga kapatid, sabi natin, kung titignan natin, from verse 7 hanggang 73, tignan nyo po yung mga Bible nyo sa Nehemiah. Puro pangalan po yan. Tignan nyo po. Bigyan po kayo ng pagkakataon na tignan. Puro pangalan, mga bilang. Kung nabasa nyo na po yung Nehemiah, baka in-skip nyo pa nga po yan eh. Diba? Kasi puro lang eh. Puro pangalan, ang hirap pa bigkasin ng mga pangalang yan. So what can we learn from these numbers and figures? How can we make our life count for God? Base dyan sa mga figures na nandyan, sa tingin nyo, paano po magkakaroon ng bilang yung ating mga buhay
o ng halaga yung ating mga buhay sa Panginoon? Dalawa lamang po. Number 1, God's people are people who are willing to get out of their comfort zone. Amen? Sabi po dito, yung mga anak daw po ng ating Panginoong Diyos, ay yung mga taong willing na umalis sa mga komportableng bagay sa buhay nila. Amen? Sabi po dito, these are people who had a pioneer spirit. They were willing to endure hardship and discomfort because they had a call from God that was more important than their own comfort. Nung mga nakaraan po, sinabi po natin na sa Babylon, merong 2 million Jews. And 2% lang po yung bumalik. Ilan po yun? Kung sa 2 million, 40,000. Tignan nyo po yung sa Nehemiah chapter 7, nilagay dyan, nasa mga 43,000 yung figure. So, nasa 2% lang po yung bumalik sa Jerusalem to rebuild the wall. Ano pong gusto ko pong sabihin sa lahat? That these 2% have this pioneering spirit. Meron silang desire, willingness to rebuild the wall. Naubos po sila eh. Yung iba gusto lang magstay sa Babylon. Why? Bakit po sa tingin nyo? Comfort. Tama po. Sa Babylon, may mga tao na matatanda na. Siyempre, di sila makakabalik dahil malayo. May mga taong nirefuse. Why? Maganda na yung buhay nila dun eh. Kahit na naging biyag sila for 70 years, binigyan sila ng pagkakataon na mabuhay na dun eh. At yung iba, dun na pinanganak. Dun na tumanda. So bakit pa ako babalik ng Jerusalem? Bakit ko pa dadanasin lahat ng yan? Sabi pa dito, personal safety. Mahirap nga naman mag-travel during that time. Wala pa namang LRT, MRT, walang angkas, Grab. Walang kahit ano. Di ba? Lakad lang. O kaya yung kabayo lang, chariots. Pero ang pinakahuli, alam niyo po kung bakit ayaw nilang umuwi? They are living in disobedience. May ginagawa kasi silang kasalanan, nasanay na sila sa kasalanan ginagawa nila. Kaya ayaw nilang umuwi. Takot silang i-take yung responsibility ng mga pagkakasalang ginawa nila. So, ang gusto nila, doon na lang sila sa comfort zone nila, which is the Babylon. Life was easier in Babylon, but it was better in Jerusalem. It is easier in Babylon because nandun yung comfort zone, but it is better in Jerusalem. Why? Because they have God with them. And sa 2,043,000 lang yung bumalik, and that 43,000, sila yung may mga willing spirit para itayo muli yung wall. Do we have the willingness to rebuild the wall? Pag sinabi po natin rebuild the wall, ang sinasabi po natin dito, i-rebuild yung spiritual life po natin. I-rebuild yung relationship po natin sa Panginoon. I-rebuild po yung relationship po natin sa kapwa nating Kristiyano. Yun yung sinasabi po nating rebuilding the wall. I-rebuild yung ating faith, yung ating doctrine, yung pagtingin po natin sa Diyos. Kaya po tayo rebuilding the wall. Ang tanong po, do we have the willingness? Mga kapatid, do we have the willingness? Ako po natutuwa kanina, nag-uusap po kami ni Kuya Mark. Kanina po kasi wala pang 9:00, ang dami ng tao. Tama po, naramdaman niyo po kanina, ang dami ng tao kagad. And nakakatuwa po pag laging ganun po tayo kasi nakikita po natin na may nangyayari na. Di ba? Dati, anong oras ka na magising, wala kang pagpapahalaga sa Sunday service. Kanina, sabi ni Pastor Mark, Sabado pa lang ng gabi, pinaplansya mo na yung mga susuotin mo sa Sunday. Excited ka na eh. So, may nangyayari na, bumabalik na po yung willingness. Amen? Bumabalik na yung desire natin. At yun po yung dapat po natin gawin. Ito po yung 8 category, hindi na po natin isa-isayin yung mga pangalan ng mga nandun kasi it will take time. 8 categories of people listed, yung original leaders, nakita nyo po dyan, yung mga laymen, yung mga priests, Levites, singers, gatekeepers, temple servants, descendants of the servant of Solomon, and those whose ancestry was questionable.
Bakit po sa tingin nyo, nilista ni Nehemiah yung mga taong ito? Bakit po sa tingin nyo, nilista ni Nehemiah yung mga specific name, specific na mga ancestry, yung mga Levites, yung mga priests? Why? Because they are important to God. At bakit sila importante sa Diyos? Sa tingin nyo, mga kapatid, bakit importante yung mga nakasulat na pangalan dito sa Diyos? Sila lang yung may willingness na bumalik sa Jerusalem. Yung iba ayaw. At alam nyo po, ilang beses silang sinulat? 2 beses. Dito sa Nehemiah 7 at sa Ezra chapter 2. Kasi sila lang po yung willing na bumalik sa Jerusalem. Nakita nyo po yung blessing kapag ikaw ay willing. Nakita nyo po yung blessing pag willing tayo. Yung blessing po, nasusukat din sa willingness po natin. Tignan nyo po yung mga taong ito. They are willing enough to go out sa comfort zone nila para po doon sa pinapagawa ng Diyos sa kanila. Lesson to learn. People are important to God. Kaya nga sinabi natin kanina sa umpisa, di ba, yung halaga ng, sabi ng Wired Magazine, ang halaga ng tao, $45 million, pero kay Lord, priceless. Importante ang bawat isa. Yang katabi mo, importante sa Panginoon yan. Kaya kung paano siya binavalue ng Panginoon, tignan nyo nga po yung katabi nyo. Kung paano yan binavalue ng Panginoon, ganun mo rin siya dapat pahalagahan. Ang tanong, kaya mo ba? Diba? Pag nagalit yan, kaya mo ba? Pagka medyo umaangat na, kaya mo ba? Kung si Lord nga, kaya tayong paalagaan ng tanong. Kaya ba o kaya pa? Kinakaya pa? Kayang-kaya. Alam nyo po, pwede naman magpadala ang Diyos ng anghel para ito yung wall Tama? Kung si Lord lang, pwede siya magpadala ng anghel. Tama? Pero may tinuturo siya sa mga Israelites, sa mga Hudyo. Sabi dito, the Lord didn't send a band of angels to do the job. He used common people who were willing to risk their futures on the promises of God. Hindi siya gumamit ng anghel, ang ginamit niya, yung mga willing na mga Hudyo na kayang i-risk yung future nila. Kasi may present na sila sa Babylon Tama? May future na rin sila sa Babylon. Pero they are willing to risk their future for God. And that's willingness. Alam niyo po, dito merong picture. Makita niyo po yung picture dyan. Ayan. Ano pong nakikita niyong picture? Ito po sa, ano niyo po, sa kaliwa. Yan po ay cow. Baka. Ito po, sa atin po, ang ano niyan, Carabao o kaya sa Mindoro, Tamaraw. O buffalo sa English. Or, sa atin po kasi yung Carabao ay water buffalo. Okay? So, pagka Pinoy ka, buffalo. Di ba? So, ito pong nakikita niyo sa screen, ito po ay African buffalo. Then, meron naman pong sa Amerika is yung tinatawag po nilang bison, if I'm not mistaken. It is a kind of buffalo din po. So, bakit ko po inilagay yan? Sabi po nila, and merong story, if I'm not mistaken, Rudy, nakalimutan ko lang yung yung last name niya. May story siya sa Colorado, yung sa pagkabata niya. Lagi niya nakikita yung cow and yung buffalo. Etong cow and buffalo, parehas silang nakakasense pag may darating na storm. Pag may darating na bagyo. Nasisense nila. Pero itong cow, pag may darating po na bagyo, alam niyo po anong ginagawa ng cow? He is running opposite to the storm. Kumbaga, ito yung storm, andito siya, takbo siya palayo. Ang nangyayari, hinahabol siya ng bagyo. Hanggang sa nababasa siya ng ulan. Ito naman pong buffalo, unusual po yung reaction. Pag may dumating po na bagyo, nakita ni Rudy or nakalimutan ko po yung name niya. Nakikita niya na talagang pumapasok siya sa bagyo.
Ganun po yung ginagawa niya. Sabi niya dito, when the buffalo runs towards the storm, at first, it is very difficult. Very loud, very scary, may thunder, may lightning, and everything nandun sa loob. Pero alam niyo pong pinagkaiba nila? Mabilis lamang po sa storm yung buffalo. Why? Kasi ito yung storm. Kung mag-run towards siya sa storm, anong mangyari po? Malalagpasan niya po agad. Pero yung cow, dahil takbo siya ng takbo, layo siya ng layo sa storm, ano po nangyari? Inaabutan siya ng storm, mas tumatagal siya sa loob ng storm. Yun daw po yung pagkakaiba nila. Ano pong ibig sabihin po nun? Yung mga tao daw po, natakbo ng takbo sa problema, sa pagsubok, sa commitment, mas lalo pong tumatagal yung suffering, mas lalong tumatagal po yung challenges. Kaysa dun sa taong hinaharap niya yung pagsubok, yung challenges, mas nalalagpasan niya ng mas mabilis. Are we the cow or are we the buffaloes? Sabi po ng isang quote, ito po, tingnan niyo po itong quote na to. We often choose what we think will be easier in the moment, only to have it cause us more pain over time. Sometimes, pinipili po natin yung mga madadaling bagay, pero later on, yun pala yung magpapahirap sa atin. Yun pala yung magdudulot sa atin ng pain. Yung pinipili mong, pag may nakaalitan ka, pinipili mong hindi kausapin. Tumagal na ang panahon, 2 years, 3 years, lagi mong tinatakasan, ayokong makita yan, baka pag nagkita kami yan, sabunutan ko pa yan eh. Diba? Mga ganun pa eh, diba? Pinipili po natin yung easier way out. Easy way out. Pero, in the long run, ay yung pala yung nagdudulot sa atin ng pain. Sabi ng Bible, Matthew 18, di ba? Kausapin mo. Are we the cow or are we the buffalo? Mga kapatid. Sa tingin ko po, itong mga Israelita na bumalik, mga buffalo to eh, no? Sana po, lahat po tayo dito, buffalo. Wag lang po, kamukha po nung nasa picture, ha? Pero yung, yung characteristic na kaya o talagang susuungin po yung challenges. Marami po tayong kakarapin na challenges. Amen? Lalo na po dito sa ating church, marami po tayong kakarapin. Pero pag magkakasama po tayo, hindi po tayo mabubuwal, mga kapatid. Ang tanong po, are we willing? Mga kapatid, are we willing? Pwede po bang sabihin niyo po, I am willing. Parang nung nakarang Sunday lang po, di ba, binidyoan po yung mga ministries. Ano po yung sinasabi? We are, FCC, Manila. Di ba? Parang ganun lang po, di ba? I am willing. Pangalawa po, God's people are people who are able to get the job done. Ano po ulit, mga kapatid? Sabi po dito, God's people are people who are able to get the job done. This is the second chapter out of 7 that has primarily been a list of people's names and how they contributed to the project. Alam niyo po, ang sarap po sa feeling siguro, no? Na isa, yung pangalan mo nakalagay doon sa Bible. Kunyari, nakalagay doon, Sister Ana na lang, baka may iba pa akong mabanggit eh. Ana Gomez, nandun sa mga nag-rebuild ng wall. Ang sarap po sa feeling, tama? Pero yung mga taong yon, they are people who are able to get the job done. Di ba? Hindi sila nilagay doon dahil wala silang ginawa. Nilagay sila doon dahil may ginawa sila. Sabi dito, alam niyo po yung company na Yahoo? Sino po nakakaalam sa company na Yahoo? Sino po may mga Yahoo Mail pa rin dito hanggang ngayon? Ayan, no? Mga natitira, proud, loud and proud, no? Mga Yahoo. May Friendster pa ba? Okay. Itong Yahoo, it is one of the most successful company in the history of internet. Ano po ang trabaho ng Yahoo? It is like Google. Ito ay search engine na kung saan nakakatalog, nakakategorize yung mga website sa internet. So, yun po yung ginagawa nila. Para siyang kung sino po nakaabot dito nung
Yung dilaw po na book, yung yellow pages. Alam niyo po yon? Yung yellow pages na may mga contact information ng variety of yun, directory. PLDT directory. Parang ganun po siya, pero online. So, yun po yung Yahoo and later on yung Google. Alam niyo po, bakit nag-fail yung Yahoo? Sino pong nakakaalam ng story ng Yahoo? Baka akala niyo po hindi po sila nag-fail. Sabi po dito, in 1998, tignan niyo po yung inyong mga screen, yung ating screen. They have an opportunity to buy the tech of Google. Ibibili nila yung tech ng Google, but they didn't take an action. In 2002, may opportunity silang bilhin yung Google for $5 billion or 293 billion pesos, but they didn't take an action. Ngayon po, pang-ilan ang Google sa largest company in the world? Pang-apat po. Pangatlo po ang Nvidia, yung mga sa graphic, sa GPUs. Pangalawa po yung Apple. Panguna po yung Microsoft. Yan po. Hindi nila binili. Pang-ilan na po ngayon? Pang-apat. In 2006, they have the opportunity to buy Facebook. Sino po may mga Facebook po dito? Halos lahat yata, kahit bata may Facebook eh. Di ba? For $1 billion. Alam niyo po ginawa ng Yahoo, tumawad pa kay Mark Zuckerberg. Tumawad siya ng $850 million. Hindi nabili yung Facebook. Pang-ilan po ang Facebook ngayon sa largest company in the world, also known as Meta? Pang-7 po. Yun po yung value ng Facebook. Nasa 1.2 trillion dollars yung niya, value. Dito po, noong 2008, eto naman, may time yung Microsoft na bilhin yung Yahoo. Dahil nga, nag-rise na po yung Google at si Yahoo medyo humihina na, gusto nang bilhin ng Microsoft si Yahoo. Sa halagang $44.6 billion or sa ating katumbas, 2.6 trillion pesos. Pero, nireject nila yung offer. And then, pagdating po nung 2012, nagkaroon po ng largest layoff, marami pong natanggal na employee. 2,000 employees po yung natanggal sa company ng Yahoo. Then, 2013 to 2014, nagkaroon po ng data breach. Pagka sinabing data breach, na ilabas po yung mga confidential, mga private na information ng mga users po nila. Pero hindi po nila sinabi yon. Sinabi na lang po nila later on, mga 2016 po. And in 2017, binili po sila ng Verizon. So, yung founder ng Yahoo during that time, hindi na yung ngayon. Nabili na po sila. Alam niyo po kung magkano lang po sila nabili? $4.8 billion or 281 billion pesos. Compared, inoopera na sila ng Microsoft ng $44.6 billion. Naging na lang 10% nung tama po ba? Halos 10% nung value po nila during 2008 because they didn't take an action. Imagine niyo po, kung nabili nila yung Google, sila yung may-ari ng Google. Kung nabili nila yung Facebook, sila yung may-ari ng Facebook. Ganon din po sa buhay po natin. Tama? Pagka hindi po tayo nag-take ng action, pag hindi po tayong willing gumawa ng action, marami pong chances ang masasayang. May mga times po ba na nasabi po natin, sayang, sana pala ginawa ko. Hindi ko ginawa eh. Sayang, sana pala sinubukan ko. Hindi ko sino. Sayang, sana sumama pala ako. Sayang, sana nag-participate pala ako. Sayang, sana trinay ko sana. Di ba sabi po nila, wala namang mawawala pag trinay po natin. Mas mahirap daw, mas masakit daw po, napag-usapan po namin to ng mga nakaraan, mas masakit daw po yung mag-fail ka kasi hindi mo trinay kaysa yung mag-fail ka pero trinay mo naman. Wala pong mangyayari sa buhay po natin pag puro play safe po tayo. Amen? Walang mangyayari po. Kailangan po natin mag-take ng action. We need to take
an action. Ano pong gustong ituro sa atin ng Nehemiah? The building work taught them to work hard, work together, work through adversity and attack, and to work till the wall was done. Huwag po tayong hihinto hanggat hindi po nare-rebuild ang FCC Manila. Huwag po tayong hihinto hanggat hindi po natin nakikita na wala ng space para po tayo. Wala na pong space yung mga upuan po natin. Ang dami po natin ngayon, pero nawa po sa mga susunod pa, maging consistent po tayo. Kada Sunday, maging consistent po tayo. We need to work together. Pakisabi nga po sa katabi mo, work together. Samahan po natin ang bawat isa. Magtulong-tulong po tayo, mga kapatid. Why? It is one thing to build, but it is another thing to sustain, and most importantly, to thrive. Ang goal po ng FCC Manila is to thrive. Amen? Our goal is to thrive. Ang youth po sa December, meron pong youth retreat. Ang ating pong tema ay, tama ba, Pastor? Revive, alive, thrive. So, ang goal po ng church po natin, mabuhay yung mga Bible studies po natin. Hindi lang mabuhay, kundi mag-thrive. Mabuhay yung mga family worship po natin. Hindi lang mabuhay, kundi mag-thrive. Mabuhay yung mga ministries po natin, hindi lang mabuhay, kundi mag-thrive. Amen? This is the call and challenge, mga kapatid. As followers of Jesus, we have a chance to make an eternal impact. Pinag-usapan po natin kanina yung influence, impact. Ito na po yung chance to make an impact. Ilang years na po tayo? 16 years. Sweet 16 ng FCC Manila. Huwag po kayo malilito. 16 years po tayo. Ako na po nagsabi sa inyo. Sweet 16 po natin. Kumbaga sa isang tao, nagbibinata, nagdadalaga po ito no? At yung time nito ng kabataan, ito yung time na active. Tama? Yung kabataan. Kasi dumaranas siya ng puberty Yung church po natin, kailan po kaya magiging active, mga kapatid? This is the time to be active. Amen? And that is the call and the challenge for us today.